Talaga po, Lola? Pwede na kayong umuwi sa bahay? Nako, sobrang saya ko po. Mabubuo na po ang pamilya natin. Tsaka hindi ko na po kailangan bumisita dito araw-araw. Natitiyak mo ba? Kapag ako ay nakauwi na sa bahay natin, hindi ka nadadalaw dito? Po? Lola, ano pong ibig niyong sabihin? Sige nga. Puntahan mo siya. Kausapin mo. Sabihin mo sa kanya ang lahat ng gusto mong sabihin. Ha? Yaya. Gusto kong palitan nyo lahat ng kurtina sa bahay. Especially dun sa kwarto ko, sa bedroom. Ha? Palitan nyo, palaban nyo. Another thing, I want you to vacuum the whole house. Vacuum it so well, ayokong makakita kahit konting alikabok. Linisan nyong maigi. Now tell the driver to get the car ready. Aalis ako. At pagbalik ko, gusto kong malinis na ang bahay. Lahat ng sulok, okay? Opo, ma'am. Ipapahanda ko na rin po agad ang kotse. Thank you. Calvin, okay ka lang ba? Medyo masama lang yung gising ko. May problema ba? Alam mo, nararamdaman ko kapag may problema ka. Mas nakakagaan ng loob kapag sinare mo yan. Problema kasi ako sa daddy ko. Nakita ko kung gaano siya nasaktan. Sabihin ni tita na bawiin niya yung demanda sa taong bumaril sa kanya. Hindi ko mapigilan yung galit sa tita ko. Hindi naman may iiwasan na magalit o malungkot kapag nakita mo nasasaktan ang mahal mo sa buhay. Pero siguro may valid reason din naman ang tita mo kung bakit niya nagawa yun. Natalia, tumawag nga pala si Attorney Lim. Okay. Pinaprocess na daw yung bail ni Carl. Mabuti naman. Pinoproblema ko rin yan. Natatahimik na si Adriana. At saka may in-email nga din daw pala siya sa'yo na updates sa kaso nyo ni Naomi laban kay Paulina. So, pakicheck na lang daw. Okay. Okay? Kung ano man yan, ayoko nang marinig. Mas mabuti siguro kung palipasin mo muna yung galit mo. Tsaka pag handa ka na, kausapin mo na tita mo. Namnamin mo na ng husto ang palasyo mo, Claudia. Dahil bukas na kalawa, mawawala na sa iyo ang corona. Hernandez, anong balita sa kulungan? Boss, natiklo yung isang donor natin. Kumanta raw si Marshall sa mga pulis. Sabi ni Melchor. Ano? Naareglo ba yung taong yon? Oo, boss. Inayos ko na to. Yung inutos niya pa lang. Nga pala, nakita kami ni Giselle. Nagpareto ka siya ng mukha. Oo, nakita ko nga rin siya. Sala siyang gumanda, no? Nakapagkwentuhan ba kayo? Hindi. Nagmamadali kasi siya. May pinag-awayan ba kayo? Siguraduhin mo lang na hindi babaliktad yan, Hernandez. Dahil kung hindi, tiyak babaliktad ang sikmura mo sa pwede kong gawin sa'yo. Yes, boss. Babalitaan ko po kayo.
nagpapasalamat ako na hanggang ngayon mahal mo pa rin ako. Naging masaya rin naman ako noon. Kaya lang, marami na nagbago. Yung panahon na yung lumipas. Meron na rin ako ibang mahal. Pupunta lang muna ako sa klinika. May gagawin lang. Oh, Marciano. Siya ba yung sinasabi mong witness mo sa illegal business ni Giorgio Lustico? Nga pala si Raul. Andres Soriano, pare. Pag kailangan mo tulong ko, magkano lang ako. Opo. Siya nga po. Siya yung makakapagpatunay na si Giorgio Lustico meron illegal na ginagawa sa ospital niya. Nagbebenta po yun ng human organ tapos binebenta sa mga foreigner. Danica, Giselle. Oo nga pala. Si Stefano, kaibigan ko. Stefano, this is Danica. Oh my gosh. Stefano, Calvin's brother? Stepbrother. Wait, aren't you Calvin's ex? Mia. Oh, totoo ba yun? Sir, wala akong kinalaman dyan, sir. Yung hindi ko nga kilala tong tao to eh. Kahit pinapipilitan niyang nalalaman niya, hindi ko alam yun, sir. Wala akong kinalaman. Sira ulo ka! Ikaw nagsabi sa akin, di ba? Kahit yung bato mo binibenta mo sa ospital, di ba? Ipasok niyo na yan! Boss, hindi ako nagsisinungaling! Imbestigahan niyo yan! Manolo! Wow! Mabuti naman at natauhan ka. Matagal nang dapat mong ginawa yan. Thank God! Gagawin ko ito, pero hindi para sa'yo. Kaya huwag kang masyadong matuwa. Ano ginagawa mo dito? Hindi mo ba nakikita? Sinasama ko si Giselle. Calvin, pupuntahan lang namin si Lolo Rambo. Tara. Calvin, kung talagang mahal mo si Giselle, you should fight for her. Kahit noon pa man sa ating magkapatid, ako lang naman ang nagmamalasakit Kahit noon pa, lagi mo lang akong binabaliwala. Huwag mo nga akong masyadong dramahan. Hindi lang naman ikaw ang napabayaan ko Mas tinalikuran ko ang pamilya ko. Okay, so ngayon, this is your chance. At pwede mo silang harapin kahit anong oras mo gusto. Buhay ka pa. Ipaglalaban ko at papakita ko sa'yo how much you really mean to me. Kaya sana, Giselle, huwag mo akong pigilan na ligawan ka. Mahal naman kita, Carl. Kahit pinagtatabuyan mo.
Gusto ko lang nalaman kung talaga bang anak ko si Adriana. Bakit mo naman naitanong yan, Doktora? Ano na nangyari sa billboard? Yung mga kailangan para sa unveiling ng billboard, inaasikaso ko na. 3 days na lang, okay na lahat. May naisip lang kasi akong gimmick mo. Why don't we come up with a billboard para naman ma-drumbeat natin yung plano ng marketing? Ito bang sinasabi mong pati ako makikinakaw? Papatayin mo ang asawa ko? Hindi ako ang tipong lalaking pasalalang matatakot sa'yo. For your information, hindi si Adriana ang anak ni Carl at ni Natalia. Sino po niya? Sino ang tunay niya anak? Ipaliwanag mo sa akin kung paano nangyari yun. Pareho ang billboard natin doon kina Natalia. Ikaw ang dahilan kung bakit nakulong ang daddy mo. Ang tapang mong bata ka. Bakit ka nagpapanggap na anak ni Natalia? Marciano, laya ka na. Ano gusto mo mangyari sa akin? Nakalaya nga ako dito pero magpapabilanggo ako sa puso mo. Hirap na ako. Gusto kong sumuko na. Huwag po kayong sumuko. Meron po kayong kakampi, Ma'am Paulina. Ako. I'm going to give you an offer you cannot refuse. Bumalik ka sa akin, Natalia. Dahil kung hindi, sa hukay mo na lang, dadalawin si Carl, pati na rin ang tunay mong anak.